Magandang buhay mga ka-okay. Gusto ko ipakita sa inyo yung itong mga tambak ng basura na to. Ito po ay mga lumang silya at tinubuan na ng mga halaman. Tinubuan na ng mga damo. Ayan po. Ang mga silya po na ito ay kung hindi ako nagkakamali ay mga 15 years nang naka-stock dito. At padagdag po ng padagdag. Natatandaan ko po nung last na kumuha ng mga lumang upuan dito na bakal, siguro mga 20 years ago. At ito po, ito na ngayon. At ito po yung nagiging challenge sa akin. Nalinisin kasi alam nyo, na-discover ko na sa ilalim nito, sa aking pagkakalkal at paghanap ko ng mga bulate, na-discover ko na yung mga lupa nito sa ilalim ay mga kumapal na. At nakakapanghinayang itong mga lupa na ito na nasa ilalim kasi dapat ito natataniman. At parang na-challenge ako na ito ay unti-unting linisin kahit na ito po'y gabundok na. At matagal ng panahon na nakatambak dito. Tingnan po natin yung itsura. Ayan, nakita nyo? At ayun, sa aking pagkakalkal ng mga paghanap ko ng bulate, nagtatry ako na makahanap ng bulate. At saka ako nasasabihin sa inyo kung bakit ako naghahanap ng bulate. Ayan. So eto, nagkalkal ako ng lupa. At nakita ko na makapal na pala yung lupa rito. At sa ilalim nito mga bangko na to. Ayan, nakita ko po. Ito yung mga na-discover ko. Makapal na yung lupa. Nasayang naman, di ba? Alam niyo itong lupa na ito ay dahil ito ay galing sa mga nabulok na halaman, dahon at mga kahoy-kahoy. Napaka sustansya po nitong lupa na to. Ito po yung mataba. Kaya nagkakaroon po ako ng challenge na makuha lahat yung mga lupa na yan. Kaya lang ito po yung gabundok ng mga silya na luma na hindi ko alam kung paano makukuha. At ako po yung nag-challenge na i-transform itong lugar na to sa lugar na maayos at merong mga pananim, merong mga gulay na napapakinabangan. Tingnan po natin yung yan po. Nakita nyo? Sayang yung lugar. Pero ito po'y matagal na kung tatrabahuin, matagal. Dahil ako lamang po'y nag-iisa. Pero parang gusto kong tanggapin yung challenge na ayusin ito. At mataniman. At napakarami na rin po problema dahil sa tambak nito ay may mga bara na yung mga drainage pababa. Kung hindi nyo po naitatanong, ito po ay nasa taas ng building. Nasa taas po ito ng building. Ito po yung roof deck. At kung iharap ko po yung camera dito, ayan po. Yan. Ayan po yung pier. At ito po yung baba. Taas ng building at talagang ako po yung nagcha-challenge ito'y ayusin at i-transform sa mas kapaki-pakinabang dahil ito pong lugar na to ay wala pong pakinabang kundi tambakan lamang ng mga sirang upuan. Ako po yung nagcha-challenge na ayusin at maging kapaki-pakinabang kagaya po ng lugar na ito. Kung napapansin nyo yung lugar na yan, nag-start po ako magtrabaho rito noong 1996 at yan po ay walang bubong at ako po ay nag-initiate na talagang dito mag-training sa lugar na to. Ang ginawa ko, pinaligiran ko yan ng mga lambat. Pinaligiran ko po ng mga lambat yan. At dyan po kami nag-training at ako po ay nakapag-training
nakapag-develop ng magagaling na atleta na nagkaroon ng direksyon ng buhay, naging maayos ang buhay, nakapag-aral ng college ng libre, full scholarship, at marami na po yung mga kabataan na yun. At ito po ay dating walang gumagamit, pero yan po ay naging kapaki-pakinabang. At ngayon po, marami na diyang na mga bata na nakikinabang sa lugar na yan. Yan po ay nalagyan na ng bubong. At kaya nga po ako ay na-challenge na ito namang lugar na to na walang pakinabang ay pinag-iisipan natin kung magkakaroon ng pakinabang. Kaya pag tinanggap po ang challenge, abangan nyo kung ano mangyayari sa lugar na to. Kaya lang, hindi pa ganoon kalakas ang loob ko na tanggapin ang challenge na to, na itong lugar na to ay maging kapaki-pakinabang, kasi nag-iisa lang po ako, wala akong makatulong, at napakabundok na po nito. Pero parang gusto kong tanggapin ang challenge na ang lugar na ito ay maging kapaki-pakinabang, kagaya sa lugar na yan na dating walang pakinabang, dahil ginamit, pinagtiyagaan kong gamitin at sinimulan, doon po nagsimula ang pag-unlad ng lugar na yan. Kaya ito po ay parang gusto kong tanggapin ang challenge. Abangan nyo ang challenge na itong lugar na to na parang walang pakinabang ay maging kapaki-pakinabang. At yun po yung ating goal. Sikapin po natin na ang mga bagay na walang pakinabang ay gawing kapaki-pakinabang. Pati po ang mga tao na maaaring parang walang pakinabang ay tulungan natin na magkaroon ng pakinabang. Maraming po salamat, at sasabihin ko sa inyo kung tinanggap ko yung challenge na ayusin ko to. But I already started, kasi po etong lugar na to, ito pong lugar na to, kung nakikita nyo, ito po ay mga damo. Ayan po ang ginawa ko, nilinis ko at nilagyan ko ng net para ito po ay taniman. At pagkatapos po nyan, pag na-accomplish ko nyan, ay maaaring tanggapin ko ang challenge na ayusin ang lugar na to para maging kapaki-pakinabang. Kaya samahan nyo po ako. Napatunayan sa buong mundo na ang mga bagay na walang pakinabang ay pwedeng maging kapaki-pakinabang. 6.5 hours later. Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka-okay. Hindi ko pa po tinatanggap ang challenge ko tungkol dito sa mga bundok ng tambak ng mga bangkong sira na ito na halos mahigit ng 2 dekadang nandito at talagang nakasagabal na ng maigi. Hindi ko pa po tinatanggap, pero sinimulan ko ng trabahuhin. Kasi pag tinanggap ko agad, baka mapasubo ako, hindi ko kayanin dahil napakarami po itong mga bangko na ito. At talagang nakakatakot na rin ito dahil baka kung ano-ano mga masasamang elemento na ang nasa ilalim nito. Diba? Pero simulan ko na pong trabahuhin, at ang ako'y may layunin dito sa lugar na ito, diba? Na itong lugar na to ay napakapangit tingnan dahil tambakan ng mga sirang bangko. Ang layunin, may isaayos ko yung mga bangko ng arrangement para hindi masyadong malaki ang sakop, diba? Para yung ibang mga space naman magamit. Pwedeng taniman, kahit sa mga pasulang. Ayun po ang isang layunin ko. At ang isa pang layunin ko ay na-discover ko na napakaraming lupa sa ilalim dahil ito po ay mahigit ng 2 dekada. Gusto ko makuha yung lupa kasi sayang naman, di ba? Pwedeng taniman. Kaya yun ang layunin ko, makuha ko at taba-taba ng lupa na yun. Dahil yun ay galing sa mga nabubulok na mga kahoy, mga dahon. Dahil ang mga halaman po rito ay tumubo, namatay. Ayun. At kaya marami ng lupang na-produce nasa ilalim ng mga bangko na ito. At isa pa pong nangyayari, dahil tumambak na yung lupa, ay nagbara yung mga drainage. At yun ang gusto kong matanggal, yung mga drainage. Mga bara, yung mga drainage na yun. Dahil kapag po, dahil doon, napapansin nyo, di ba, basa, may tubig pag umuulan. Talagang dumadami yung tubig dito. At ano ang mangyayari? Sisipsipin ng semento, makakarating sa mga bakal. Pwedeng rumupok, kalawangin yung mga bakal. At pwedeng kasira ng building. Kaya yun po ang isang target ko. Kaya although hindi ko tinatanggap ang challenge, ay sisimulan ko ng trabahuin. Magbabakasakali ako. At pag medyo halfway na, tatanggapin ko na yung challenge na ayusin talaga to. Na itong lugar na to ay maging magandang tingnan, maayos tingnan at kapaki-pakinabang. Ayun po yung aking nice layunin. Kaya samahan nyo ako sa pagtatrabaho ko dito sa roof deck na ito, na ito ay walang pakinabang pero maging kapaki-pakinabang at magandang tingnan. Ayun po, samahan nyo ako sa aking pagtatrabaho dito sa lugar na ito.
Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay share nyo yung ating video at huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Abangan nyo po ang susunod na kabanata kung ano mangyayari. God bless you all. Mabuhay kayong lahat.